Sinuspindi na muna ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota para sa nalalapit na midterm elections. Ipinahayag ito ni Comelec Chair George Garcia sa panayam ng DCRH at ng radyo natin. Kasunod nga ng pag-i-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa 5 kumakandidato na ipinadidisqualify ang kanilang certificate of candidacy. Ibig sabihin kasi nito maaari na silang isama o iligay sa balota para sa darating na eleksyon bilang mga opisyal na kandidato. Paliwanag ng Comelec Chair, wala naman sanang problema ito partikular na sa 4 na lokal na kakandidato, pero dahil sa may isang nabigyan ng TRO na tumatakbo sa isang national position, kailangang ulitin ang pag-iimprenta. At dahil nasimula na ang printing ng balota noong nakarang linggo, kinakailangang ibaliwala ang lahat ng mga ito. Sa inyo ko lang po muna unang inaano sa programa, pinapasuspenda po natin ang printing ng ating po mga balota sapagkat doon po sa mga natapos na namin printing, yung local absentee voting ballots, overseas voting ballots, yung test ballots, Bangsamoro ballots, at yung Caraga ballots na nasimulan na rin po namin, ay kinakailangan ibaliwala po lahat sapagkat ito po hindi naglalaman nung pangalan nung kandidatong nakakuha ng TRO sa senador. At dahil po kinakailangan isama ang pangalan ng pangalan niya sa balota, kinakailangan po yung lahat na na-imprenta so far ng Comelec na mga ilang milyon na mga balota, mga 6 na milyon na po yun, ay kinakailangan ibaliwala lahat. Maantala ang preparasyon para sa darating na midterm elections. Ito ay matapos nga ipahayag ng Commission on Elections na kailangan suspindihin ang pag-iimprenta ng mga balota para may dagdag ang pangalan ng isang kumakandidato na nabigyan ng temporary restraining order. Paliwanag ni Comelec Chair George Garcia, bukod kasi sa paglalagay ng pangalan ng naturang kandidato sa mga balota, kailangan ding ayusin muli ang automated system. Ito ang magpoproseso ng mga pangalan ng mga kandidato kapag nagsimula na ang pagbibilang ng mga boto. Ang problema daw kasi dito, hindi tumatanggap ng dagdag na pangalan ang kasalukuyang election management system. Bunsod nito, kailangan simulang muli nila ang lahat ng pinagdaan ng proseso sa pagsiset up ng automated system na gagamitin sa eleksyon. Kinakailangan baguhin po namin yung election management system sapagkat presently yung sistema ay hindi tumatanggap ng karagdagan. So therefore, kinakailangan ulitin po namin yung election management system. Dahil uulitin po yung election management system, Sir Henry, uulitin yung database. Pagka naulit yung database, uulitin yung pagsiserialize ng bawat pangalan ng bawat kandidato sa buong Pilipinas. At pagkatapos po, madidelay na yung mga mock elections po natin na i-conduct, and therefore kinakailangan pong i-reset namin yung pagkukonduct ng mock election din po. At the same time, yung trusted build ay maaaring ipaulit po natin muli para lamang po masigurado yung gagawing bagong election management. Tiniyak naman ng Commission on Elections na hindi maantala ang mismong national at local elections sa darating na Mayo. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, bagmat halos lahat ng proseso, preparasyon para sa halalan ay maantala, sisiguraduhin naman nilang hindi madidelay ang 2025 elections. Nirerespeto naman daw nila ang desisyon ng Korte Suprema at tinitiyak na tatalima sila sa kautusan bilang bahagi ng umiiral na legal process. Ay hindi naman po, Sir Henry. Alam niyo po, gagawin ng lahat ng Comelec para mag-comply sa directive pinag-uutos ng Korte Suprema. Kataas-taasang hukuman po yan at gagawin po namin lahat. Kaya kung kaya naman, pinapamadali natin lahat sa ating mga tao, mga tauhan, kung ano ang dapat na gawin kaagad. Subalit talaga pong no choice tayo kung hindi ipatigil ang imprenta ng balota. Gayunpaman, aminado pa rin si Chairman Garcia na nanghihinayang sila sa malaking gastusin na masasayang kasama ng oras at pagod ng kanilang mga empleyado. Siyempre po, Sir Henry, isipin niyo po kung mahigit na 6 na milyon na balota na po yun, sa 22 pesos halimbawa isang balota, hindi pa kasama yung pagtatrabaho ng daan-daan na mga empleyado ng Comelec na nag-o-overtime, 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga, nagtatrabaho para doon sa printing ng balota, yung papel na ginamit sa balota, yung ink na ginamit sa balota, kuryente na ginamit dyan, medyo malaki-laki. Kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga. Pasensya na at binulabog ko namin kayo ng maaga. Wala po yung Sir Angel. Maraming salamat. Magandang umaga rin po. At sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. 6 million ballots na na-imprenta ho ninyo na mawawalang saysay. Kadami. Opo, Sir Angel. At actually po, siyempre may mga contingency measure naman po tayo.
doon po sa na-issue kahapon na temporary restraining order. Again, alam ko namang naibalita nyo na po yun, ay 5, 4 po doon ay sa lokal at isa ay para sa ating pong senador, kandidato pagka-senador. Madami pong pumunta, halos 117 po yung aming dineclare na nuisance candidates sa pagka-senador at napakadami pong local, pero at least po isa ang nakakuha lang ng TRO at 4 para naman sa local. Wala po kami sanang problema doon sa local, Sir Angel. Magagawa namin ng paraan sana na yon. Kaya lang yung sa national po kasi dahil printed ang pangalan ng mga kandidato sa ating balota. Dahil po dyan, dahil pinapasama po ng Korte Suprema bilang pansamantalang remedyo yung pangalan ng isang kandidato na nadeklara naming nuisance, siyempre po yung mahigit 6 na milyon na balota ay wala po yung pangalan na yon. And therefore, Sir Angel, kailangan namin ibaliwala yung 6 na milyon na yon at itigil namin yung pag-iimprenta sapagkat Sir Angel, yung pong paglalagay ng mga pangalan, yan po ay nasa election management system na tinatawag. Sistema po yun. Kinakailangan baguhin namin yon, ipa-trusted build muli yon, at pagkatapos kinakailangan baguhin yung database, at pagkatapos kinakailangan i-serialize muli yung mga pangalan ng bawat isang kandidato sa buong bansa. Kaya po kinakailangan po namin itigil upang gawin ang lahat ng proseso na yan. Ibig sabihin, sa bawat makukuha namin na halimbawa pong restraining order, ay kakailanganin po namin, at lalo pat ito may involve ang senador, ay kakailanganin po namin muling baguhin yung mga election management system natin. So, naka-hold until such time na matapos na yung pag-i-issue nila ng TRO, ganun ba yun? Hindi po, i-hold po natin yon hanggang para lang po magawa namin yung dapat gawin para baguhin yung election management system. Siyempre po, yung sa temporary restraining order sa Angel, hindi po namin kontrolado yon. Basta kung ano po yung directive ng Supreme Court, gagawa na lang po namin ng paraan. Talaga lang po, Sir Angel, magkakaroon po tayo ng delay, katulad po yung ngayon, dahil tumigil po tayo, hindi tayo pwede mag-imprenta dahil wala po yung pangalan ng isang kandidato na pinapasama po nila. Saka siyempre, Sir Angel, magkakaroon din po ng pagbabago ng numero nung mga kandidato. At least pag pinasok mo yung letter M po kasi yung pinapapasok na pangalan, yung pong lahat ng nasa ilalim nun, ay kinakailangan mag-adjust ng numero. At siyempre, inaalala natin yung mga nakapagawa na ng mga tarpaulin, ay, oo, yung mga nagbigay na ng mga numero. So medyo, sa palagay ko, nakapaggastos na rin yung iba po dyan. Paano yun? Kung sakali po at nag-adjust talaga, ay magbabago po talaga ang numero. At Sir Angel, siyempre, meron din tayong balita na maaaring isang senador naman ang mag-withdraw. So, titingnan natin kung ano implikasyon. Tapos may mag-withdraw, pero hindi pa po officially nag-withdraw. Sir Angel, yung naturang personalidad. Paano yun? S yun M ito. Malayo. Kung sakali po Sir Angel na hindi pa matuloy yung pag-withdraw noong S at ipasok yung M, 12 po yan. Pagkatapos ng M, ang maaari maapektuhan yung wow. Dahil magiging 67 kung sakali ang kandidato natin at hindi 66 lamang. Kung mag-withdraw naman po yung S, so tingnan po natin kung ano epekto po noon matapos maisingit yung M doon sa mga listahan ng kandidato. Pero sabi nyo, hindi naman kung na-imprenta na, pwede namang isama na lang yung pangalan niya, di ba? Kahit na mag-withdraw siya. Pagka po, pero Sir Angel, siyempre kinakailangan mag-imprenta kami ng panibago, mag-back to zero po tayo sa unang balota sapagkat wala po yung pangalan. Hindi po pwedeng i-paste lang yung pangalan doon sa 6 na milyon. Hindi babasahin. Mag-iimprenta ka talaga ng bago. At the same time, Sir Angel, yung po mga na-imprenta na, ay kakailanganin namin ipagpaalam na sa COA sapagkat sa ating pong palagay, maliban sa isa-safe keep yan at itatransport namin sa aming warehouse Santa Rosa, kinakailangan ito'y sirain na dahil baka po magamit. Baka gagamit yan. Original na balota yan. So yan po kinakailangan i-shred na natin sa harapan ng mga political parties, ng media at ng publiko. Ay, isi-shred talaga? Yung daming yun? Bawal po kasi yung pagsusunog makaka-harm sa ating kandidahan. Kaya po ang ginagawa talaga dyan, Sir Angel, ay sinesred po. At yan po yung dapat gawin sa harapan ng lahat. Hindi ba pwedeng lagyan na lang ng marking ng gano'n para hindi magamit? Mahirap po, Sir Angel. Talaga pong ang ating proseso, yung lahat ng defective ballots, kung may defective, ito po, dahil mga valid na balota ito yung mga higit na 6 na milyon ay kinakailangan po talaga na ito ay sirain upang hindi po mapaghinala na gagamitin o magagamit sa halalan. So again, ang COMELEC nyo po ay will comply sa ating pong directive ng Korte Suprema
Tatalima, susunod kami. Katulad po yan, Sir Angel, ng aking commitment doon sa panayan nyo sa akin. At medyo mahirap, medyo nagkagastos na. Pero again, we will comply. At wag po mag-alala ang sambayanan, Sir Angel. If the COMELEC naman is in control of this situation. Okay. What if next week may mag-issue na naman ho ng TRO para sa isang national candidate? Babaguhin po muli namin ang ating pong EMS. At the same time, magre-reprint po ulit kung sakali magsisimula kami muli ng printing ng balota. So again, ina-announce po natin na tumigil po tayo sa pag-iimprenta. Medyo madami-dami po kaming gagawin muna na proseso at pagkatapos i-announce din po namin kung kailan tayo magre-resume muli sa unang balota na i-imprenta natin. Kaya nga po, halimbawa, din ngayon meron ng bagong pangalan, so magre-reset tayo. Pag halimbawa, after how many days, mag-convene na naman, meron hong pagbigyan na naman ng TRO, panibagong reset na naman yun? Pagka po national, lalo na, Sir Angel, yes, kailangan po dahil siyempre, kapag nag-imprenta ka na tapos wala na naman yung pangalan, ay kinakailangan po na mag-imprenta ng panibago na naman mga balota. So, ayaw ko po mag-put ng pressure na ating katastasang hukuman kasi mahirap na. Huwag na ho kayo. Huwag na kayo, kami na lang. Di ba? Ang ating po, basta kung hanggang makakaya namin na mag-comply at sumunod, gagawin po natin, mandato po natin yan at bilang pagrespeto sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Chief Justice, nakikiusap po kami, baka naman po pwede ho. Di ba? Kung sino man yung may hawak ng mga petition na ito, baka po pwede ma-resolve sa lalong madaling panahon, ha? Kasi pera din ho naman ng taong bayan yung ginagastos dito ho sa dito ho sa pag-iimprenta mga more or less, may estimate kayo, Chairman, magkano? Yung sayang? Milyon na po, madami na po kasi kung yan po ay mga 6 na milyon, Sir Angel, kahit po 22 pesos ang bawat isang balota. Remember po, napakadami namin tauhan doon na nagle-verify manually nung mismong mga balota at siyempre po, Sir Angel, yung ating pong inuubos na oras, na panahon. Overnight po kami ng overnight doon na Sir Angel May night shift po kami mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. So kinakailangan pong, may mga ganun po kami. So buong magdamag ay nag-iimprenta po ang inyong komisyon para po ma-attain natin yung hanggang April 14. Medyo mag-a-adjust na po tayo ngayon, Sir Angel, doon sa ating timeline at sana nga po sa pag-resume natin ay magawa ng paraan ng NPO na maging mabilis na ang proseso muli ng ating pong imprenta. Pero hindi yun Ang problema ho natin dito, Chairman, paano nga kung halimbawa after how many days, nag-umpisa na kayo ng na-reset na natin, may ma-issuehan na naman ng TRO, back to square one na naman pala yun. Ay, susume. Lalo po't national, yung local po, wala tayong problem. Na-issue ng local, Sir Angel. Kasi hindi pa naman yung piniprint. Hindi pa po nag-iimprenta. Pag national po talaga, apektado ang lahat-lahat ng na imprenta. So, pati absentee voting. Lahat po yun, kaya itinigil din natin yung sa overseas dahil kinakailangan isama yung pangalan ng kandidato. At ang gusto ko pong maliwanagan sa Angel, hindi po yung basta-basta lang ilalagay yung pangalan kasi po election management system po yan. Realize ang bawat pangalan at the same time, yung po kasing election management system sa Angel bilang proteksyon at seguridad, hindi talaga pwedeng basta magdagdag. Kasi baka mayami bigla na lang may idagdag na pangalan ng mga kandidato. So talagang kinakailangan pabago mo completely yung buong mismong sistema at ipa-trusted build mo muli yon. Wow. Kasi nga manual ho yung pag-check kung ito babasahin ng computer o hindi, ng machine o hindi. Dalawa pong ginagawa natin, manual verification ng napakadami naming tauhan. Sa mata, yung kita nila sa mata na mali ang kulay, mali ang cut. At yung pong pangalawa naman ay yung verification sa pamamagitan ng 500 machines po ang naandun sa NPO upang pagkatapos ng manual ay kaagad na pinapasok sa makina ang bawat isang balota upang alamin kung ito ay tatanggapin ng mga makina. Hindi kasi magiging problema din ho natin dito yung distribution. Hindi lang distribution ng balota, kundi distribution ng mga machine, di ba? Isa pa yun. Opo, Sir Angel. So again,
parang madami po kami mga aayusin at gagawin para lang po makapag-comply kami dito sa TRO ng ating Korte Suprema. Okay, dito ho kami. Paano ho yung mga evacuation ng Kanlaon? Mukhang magtatagal ho talaga itong pag-aalburuto ng Kanlaon. Hindi naman natin gustong pumutok siya agad, ano ha? Pero ang sinasabi ho ng PBOX maaaring patuloy na magtagal pa bago talaga humupa o kaya magpakita ng malaking aksyon. So paano yung tayong contingency measure, Sir Angel, ang gagawin po natin kasi po meron pong layo na dapat nandun yung mga kababayan lang natin. Oo. And therefore nasa evacuation centers po sila. Meron na po tayong contingency measure na kung saan kinakailangan pa rin kahit nasa evacuation center ang mga kababayan natin dapat makaboto. Kaya po magkakaroon kami doon po namin ilalagay mismo yung mismong pagboto nila na lugar. Kahit kung kinakailangan maglagay kami ng makeshift, gagawin po namin upang yung mga presinto nila ay mailipat sa kung saan sila naroroon. Okay, last point na lang. Bawal din pala ang toy gun, ano? Kahit yung airsoft, pwedeng hulihin sa checkpoint. Opo, Sir Angel, may decision po dyan. Kahit nga po may isang desisyon ng Korte Suprema, ang daladala ay itak o bolo. Ayan po yung sinabi ng Korte Suprema, that is still a deadly weapon. Ganun? Paano kung magsasaka? Opo naman. Siyempre, on a case-to-case basis naman siguro yung ating mga law enforcement. Pero yan po, kahit po bolo at kahit po yung yung tawa po kayo, airsoft, yan din po ay bawal. Sabi po ng Korte Suprema. Baka akala ho ng mga, lalong-lalo ng mga teenager, tigil na lang muna yung, kasi baka may mga nakaschedule na competition sa mga probinsya. Paano yun? Mga competition po sa Angel, binibigyan po namin ng exemption. May exemption. Doon na po yung mga nagpa-participate, naunawa at naintindihan po natin yan. At ngayon po, as of kahapon, mahigit ng 80 ang mga armas na nasa sawata at mahigit 33, more or less, ang mga individual nasa gobyerno man o pribado ang naaaresto sa ating pong mga checkpoint dahil sa violation sa gun ban. Very courteous naman ho yung mga tauhan ho ng PNP. Yung nadaanan namin dito sa may Quiapo kanina Okay naman, ano ha? Opo. Talaga pong so far, so good po tayo. Talagang nagpapasalamat tayo sa PNP, Coast Guard, sa Bureau of Fire Protection, sa AFP. Kapag may mga lugar na magkakasama sila, talagang sobra po ang pagrespeto nila sa ating pong mga mamamayan. At sa ating pong mga kababayan naman, kahit po may konting istorbo, pagpasensyahan nyo na po, part po ito ng paghahanda natin sa halalan. And tsaka plain view doctrine naman titingnan lang ho naman, ano ha? Hindi naman pipilitin kayong buksan yung maliban lang siguro kung may mga paunang impormasyon, ano ha? Pero plain view doctrine po ang umiiral. Chairman, bawal ho kayong magkasakit ha? Ingat po kayo. Maraming salamat po, Sir Angel. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections.